good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, another review na naman tayo sa nagdaang mga stock, sa mga trending na stock ngayon sa ating PSE, September 4, 2020. So, halos karamihan dito ay sila pa rin yung trending ngayon, yung trending kahapon, so halos sila pa rin. So, may tatlo lang yata na bago dito. So, nandito pa rin sina Ali, Ayala Land Corporated, EPBI, Altus Property Ventures Corporated, Nickel Asia Corporation, so, CHP, CMX Holdings, so may bago, FNI, si Global Nickel Holding Corporated, dito, CME Holdings, so siya pa rin, Merrimart Consumer Corporation, SSI Group Incorporated, so at Citec, Sortec Holding Philippines Corporation. So, medyo ang ilan sa mga ito is may nakita tayong fundamental sa mga nagdaang araw, sa mga nakaraang araw, at medyo hindi ganoon kakuan ang kanilang technical din. So guys, punta tayo sa ating Instagram at tingnan natin ang kanilang technical ngayon. So at possible next week kung may indication pa ba to na pwede nating sabayan na for take profit na, kasi nga ang tendency lang naman talaga dito sa Pilipinas para kumita ka sa isang stock market is dapat tumaas yung price, pero unlike kasi sa global, so kahit bumaba yung presyo, pwede mo pa rin sabayan siya guys na mag-take ka ng profit kung makita mo yung bias na pa-downtrend siya. So, yun ang ganda sa global. Pero dito sa Pilipinas, ang lagi natin hinahanap is yung tumataas na market. So, tingnan natin ang kanyang technical at kanyang fundamentals kung may makita tayo. So, guys, punta tayo sa Instagram. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So ngayon, isa na namang green candle ang ating nakikita dito sa ating PSE index. So indication na nagkaroon siya ng pag-angat ng puntos, na umat nga lang siya ng 12.23 points or equivalent na lang yan ng 0.21%. So pero yung net number of trades na nangyari naman sa kanya is 85.34 thousand lang. So at volume is 544.57, medyo maliit, at may 5.45 billion lang na value ang mga stock na yon. So yung net foreign buying niya guys is negative na naman siya ng 770.19 million. So medyo hindi naman maganda indication yan, kasi nga ibig sabihin yan may mga lumalabas sa atin na foreign investor dito sa ating stock market. At isa pa sa indication kanina is nung tumitingin ako dito sa ating mga stock market, so nakita natin nung opening pala ng umaga is medyo bumaba ang ating PS index. So pero ngayong hapon naman is nahihila naman ito ng mga market. So ibig sabihin nito na possible na may magandang indication siya, kasi naiangat nila into positive or nagkaroon pa siya ng 12.23 points na pagtaas ng puntos. Pero ang hindi natin alam, baka yung iba kasi baka nag-take ng profit, or siyempre Friday ngayon, so possible na baka doon sa scenario. So sana Monday next week, pag nakita natin na tumaas to guys, ang nagkaroon siya ng green candle dito, indication yun maganda na naging takbo ng ating stock market. So at isa pa rin, may napansin din ako kasi nagte-trade din ako sa global market, so may mga stock din doon na medyo bumababa yung price nila, so medyo bumabagsak. Hindi ko lang ma-sure kung, I think Tesla or gold. So marami rin naman mga kasi nating na sa mga foreign market. So guys, punta tayo sa ating unang stock nating re-reviewin. So nandito na guys si Ali. So good. Isa pa rin yung indication na sabi ko nga nung nakaraan na ilang araw na rin natin tong nakikita si Ali. So binabantayan. So siguro iba na sa atin dito sa pag-position na. So pero hindi pa rin siguro nakapag-take ng profit. So kasi nga either dito na iba naka-position sa fort na to, or kung hindi natin alam kung nasakyan nila kahapon. So kung nasakyan nila kahapon, possible may profit ngayon, no, or kahapon lang. Siyempre, nung nakaraan kasi guys, kung mapapansin nyo, yung sinabi ko nga,
yung Bollinger Band niya, yung nakahagto dito. So, mapapansin niyo yung Bollinger Band niya. Pag ganyan yung Bollinger Band guys na widening at yung trend at meron trend na nangyayari, ibig sabihin magtutuloy-tuloy yung trend. Ngayon guys, yung Bollinger Band is nagkaroon ng narrowing dito yung upper band at yung lower band is nagkakaroon na rin ng indication ng narrowing. So, indication yan na magkakaroon ng panibagong trend formation. So, possible na yan, uptrend ang ibibigay niyan kung sakali. Pero, after nito, hindi pa masasabi to na guys na magkakaroon to ng tuloy-tuloy na pag-trend kasi pag Bollinger Band ang panagbasihan natin, ang indication na ganyan guys, magkakaroon muna ng sideways yung presyo. Either man yan na sinasabi na mag-up and down muna or tataas ng konti, then or bababa ng konti, then other din naman tataas naman siya. So ganun ang mangyayari, hindi yan agad na biglaan na bubulusok. So yun ang ating napapansin dito kay Ali. So isa pa guys, yung RSI niya nagkaroon na siya ng reversal. So yun nga ang sabi ko nung isang araw na baka i-reach niya bago siya magkaroon ng reversal ng RSI or pag nagkaroon na ng reversal ng RSI, ibig sabihin nun may pagtaas na ng presyo. So ngayon si Ali is ganoon na nga ng indication niya. So pag nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng RSI niya guys or galaw ng RSI niya is tuloy-tuloy uptrend. So ibig sabihin yan may pagtaas na presyo na mangyayari. So ang ating tingnan guys is profitable ba si Alice? Yes, profitable pa tong si Ali. Kasi nga, below siya dito guys nanggaling siya sa ilalim. So, ibig sabihin yan, medyo malaki pa yung profit na ibibigay niya hanggang sa ma-reach. Kung i-reach niya ito, napakalaki na profit. Pero kung kahit ma-reach mo lang tong above 40 or between 40 and 50, so possible na profitable na siya. O kung syempre, hindi ko naman sinasabi na wala namang nakakalam talaga guys na ito na talaga yung pinaka-button yun eh. So, dito pa nga lang guys, makikita nyo na agad guys na possible ito pa lang, pwede na tayo ditong sumabay sa part na to. Yung pang-apat na candle mula dito sa green candle. So, kasi nga, may indication na inaangat na yung price niya. At dyan, sa part na yan guys, is medyo na dito na below na yung RSI mo. So possible diyan may mga sumakay na. So ibig sabihin wala pa nakapag-take pa ng profit dito maliban sa nakasakay dito kahapon. So yun natin masasabi kay Ali guys. So may indication siya na uptrend. So pero ang masasabi ko hindi agad-agad siya naaangat ng biglaan. So kung may biglaan man siya naaangat guys, so magandang indication yun. So ma-cross niya itong simple moving average is magtuloy-tuloy na yan ng pagbaba muna dito. So, pag nasa taas na itong ating price candle, indication na yan, magtuloy-tuloy na yung pagtaas ng ating presyo or kung kailan niya. So, next week, possible si Ali is may profit siya na ibibigay. So, yun natin nakikita guys. So, sunod is EPBI. So, yun nga guys. So, si EPBI, so ngayon, nakikita natin na nagkakaroon ng widening na naman ito tulad ng nangyayari doon kay Ali na nagkaroon na ito ng widening. So, ibig sabihin may confirmation of trend na kasi nag-widening na siya guys si PBI. At ang nangyari ngayon dito guys is puro red candle ang binibigay niya at nakahag dito. Ibig sabihin yan, pag nakahag dito ang price candle mo, ibig sabihin yan guys, may downtrend pa na mangyayari. Pero para ma-confirm natin yan, is tingnan natin si RSI. So, si RSI guys is wala pa naman siya sa below 30. Ibig sabihin yan, may trend pa na may trend pa na pababa itong price nito guys ni EPBI sa ating nakikita dito base kay RSI dito kay sa Bollinger Band. So may mga nagte-take volume, so may mga pumapasok na ng volume, so possible na may indication siya na baka next week or bago mag-end ang week sa next week is possible na magkaroon siya ng reversal na. So doon natin tingnan si EPBI. So ang maganda kay EPBI guys, bantayan ulit natin yung kanyang candle kung mag-green candle pa siya. Mag-green candle pa siya dito na ibibigay sa atin. Ay, mag-red candle. So, pag nag-red candle pa, ibig sabihin may pagbaba pa ng presyo. So, yung moving average niya, every 20. So, nasa baba pa guys, yung moving average mo. So, yung moving average mo, itong blue na to is MA20. So, nasa baba pa to, indication niya na mababa pa may pagbaba pa nga na mangyayari dito sa ating stakato na si PBI. So, kung gagamitan pa rin natin ng isang indicator yan guys, na i-confirm natin kung may tuloy-tuloy pa siya na pagbaba, is gamitin natin si VWMA. So, si VWMA, so isa sa mga indicator din na ating ginagamit. So, yellow ang gamitin natin sa kanya. So, kunin natin siya naka 20. So, yung si VWMA is nasa above siya. So, nasa above siya nitong si MA. So, pero medyo in twin ang kanilang nangyayari. So, may indication nga talaga na
pag bumaba pa si VWMA guys sa next week or may makita natin na nasa baba na siya ng EMA, so possible na yun may trend pa nga na may pagbaba ng presyo. Pero ngayon sa ngayon kasi guys is naka-in twin sila. Ibig sabihin niya naka-in twin sila. Medyo yung presyo niyan hindi medyo kon pa yung galaw, up and down, up and down, up and down pa, hindi pa natin makontrol. So yun ating masasabi dito sa moving average sa VWMA. So BBI, wait natin kapag red candle pa, so possible abangan na lang natin din kung ma-break niya itong RSI. So kung hindi niya man i-break ang RSI, magkaroon na siya ng reversal. So baka yun ang indication magkakaroon na siya ng pagtaas ng presyo or magbigay na siya ng uptrend sa atin ng price. Sumunod guys, so si CHP. So CHP, so medyo pa na yung trend dito guys. So ang kuha natin kay SHP kasi guys, overbought na to sa base dito sa ating RSI at base dito sa ating Bollinger Band. Pero sa ngayon kasi guys, meron siyang doji candle dito. So at green candle siya. So ibig sabihin may indication na magkakaroon green candle, so may indication na magkakaroon to ng another pagtaas ng presyo kung maganda ang confirmation nitong si Doji. At sa napapansin kasi natin yung galaw nitong Bollinger Band, so medyo neutral, so yung sabay medyo parallel yung galaw nila, pero yung RSI natin is going down. So ang maganda tingnan dito kay RSI ay kay CHP, so waiting na lang tayo. Pero as a trader kasi, kung ganito yung scenario niya, nasa above RSI 70 siya, so may indication na hintayin na bababa yung price niya. Kasi nga kung imimit niya man ito yung RSI 80, i-break niya na ulit yung RSI 80, lumampas na naman siya dyan. So medyo may price siya pero hindi na siya ganun ka-profitable na masasabi. So baka maging enough lang yun para ibayad natin din sa mga piece natin sa pagkapag bumili tayo sa stock na to. So trend siya ngayon. So napakalaki siya ng volume, 24.59 yung volume niya. So net foreign buying niya is 9.7 million. So ibig sabihin meron mga investor na pumasok na foreign dito. So yun ang ating nakikita dito kay CHP. Pero as a trader, hindi siya maganda na kuan kasi nga above RSI at as an investor din. So may tendency na kuan kasi guys na bababa tong price nito kasi hindi siya maganda pag investan din. So baka itong indication nito, baka yung iba dito na nagte-take profit na, so or mga gustong sumabay, so baka hindi nila nakikita na yung RSI niya is nasa overbought na yung scenario at medyo unusual na yung itong yung pagtaas nitong kanyang Bollinger Band. So may indication na to na lalaylo to yung price nito, or pag nagkaroon to ng narrowing, so or pagbaba nito, so possible na bumaba na yung price niya. So hindi na siya maganda sa HP guys as ngayon as a company na para sa mga trader na tulad natin. So tingnan natin saan ba siya pumasok guys. Baka doon sa kasi sa net foreign, baka doon siya pumasok sa number of foreign or top or sa volume. So malaki yung volume niya sa 24.59. So isa out of 706 na na trades. So possible, tingnan natin dito. So kasi yung mga nakikita ko dito halos isa lang yung bumibili or buyer, call ATR. So ATR ang lahat. So possible tower. So possible na magkakaroon lang to ng pag-swap ng tinatawag natin dito ng volume. So hindi magandang indication na mag-trade tayo dito sa HP. So sumunod guys si dito. So si dito, sunod na yung pag-down niya. So below na siya yung RSI 60. So na-break niya na. So going 50 na siya. So pag tuloy-tuloy pa tong pagbaba nitong price guys, at mag-below siya sa RSI 50. So ibig sabihin nun, may indication na siya na bababa yung price. Pero malayo pa ng mga RSI niya sa 50, mag-below 50. Pero tingnan natin dito yung Bollinger Band niya. Kung makikita niyo yung Bollinger Band niya guys, nag-narrow. So ibig sabihin yan, magkakaroon ng transition of trend or magpo-form ng panibagong trend. At nakikita natin dito isang red candle at nagtatry na mag-cross dito sa ating simple moving average kay Bollinger Band. So indication, pag nag-cross siya dito or mag-hug siya dito, tuluyan siya bumaba sa simple moving average natin dito sa Bollinger Band. So possible na bababa yung presyo niya. So kahit sabihin natin to approve na yung
approved na yung franchise niya, 25 years sa Pilipinas. Pero yung ibang mga company, ibang mga company na or ibang investor na lalo foreign na kasi may tie up to with Chinese investor guys kasi nga DNS is a Chinese or Filipino Chinese man businessman, so possible na sa nangyayari ngayon medyo naaapektuhan itong operation nito ng dito at ngayon naglalatag na sila ng mga kanilang mga utilities na gagamitin sa pag-transmit ng signal sa mga about dito sa Pilipinas, so sa mga internet or either sa telecommunication, so nakikita natin yon. So may na lumalaki yung operational cost nila or expenses nila. So possible dyan na mga kailangan sila ng marami pang investor. So ang nakikita ko dito guys, kung pa nagtuloy-tuloy ito, baka magbiloy pa to ng 40. So, baka magtuloy-tuloy pa yung pagbaba ng presyo niya. So, yun ang aking nakikita sa sa ating dito. So, possible ba na kasi nga medyo hindi maganda yung nangyayari sa ating pero nasa taas pa naman yung kanya guys yung moving average mo sa taas pero may try na siya na magko-cross. So, kung mapapansin natin to, magkakaroon to ng tinatawag na pagbaba ng presyo. So, isang indicator para yung future, silipin natin. So, yung tinatawag na William Alligator. So, isa yan sa mga ginagamit natin. So, red, yung lips. So, alam nyo naman siguro gamitin to guys. Yung alligator na to. So, mapapansin nyo yung future, yung lips, yung green. So, trying to go down, go below dito sa ating teeth at sa ating jaw. So, si Joe may tendency na umakyat. So, once na nagkaroon ng reversal itong formation ni Joe at saka ni lips. So, pag si lips na sa baba at si Joe na sa taas, indication na yan is may pagbaba na yung presyo. At yun nga, nakahag na dito sa ating lips ang ating price candle. So, kapag nag-indication pa to na red candle at mag-below pa siya dito kay teeth, so ibig sabihin yan, may indication na talaga siya na bababa yung ating price. So, yun ating nakikita dito dito. So, ang mga nakaposisyon na dyan or pwede na mag-take ng profit, so huwag na tayo maghabol siguro na para as a trader. So, bilang isang investor, so kung isang investor, abangan na lang natin siya dito kung bumaba pa yung presyo niya. So, medyo malayo na rin naman ang inangat ni dito yung since na nung nag-ECQ. So, umabot pa siya ng 1 pesos. Doon, umabot pa siya ng 3.79. Pero, pinakamataas na price nito is nasa 7 pesos. So, yun ating makikita kay dito. Almost 50% pa lang naman ang kanyang price. So, indication nito na magkakaroon pa to ng investor. So, simula kasi noon or kung nasa 1 pesos pa rin naman yung kanyang price nung opening niya. So, nasa 1 pesos lang talaga yung price niya, yung mga siguro IPO niya. So, maganda pa rin naman si dito guys, kung bumaba man siya. So, maganda pa rin naman siya ating sakyan kasi nga maganda ang kanyang fundamentals pag operational siya. So, possible nasa next year, so possible mga June or hindi natin alam kung June or between June and August na magkuhan siya, operational siya or maaaring mapaaga pa guys, depende nila kung matapos nila yung ginagawa nila ngayon. So, isang magandang indication kay dito is umabang na lang tayo sa baba guys. So, FNI, so mining, so ayun nga guys, si ating Bollinger Band dito kay FNI is medyo nagda-down na naman si FNI. So, if mag-try na naman siya mag below 60 at maglaro na naman siya, kung magbibigay na naman siya ng profit pag dumating siya sa below 60, so tulad na nangyari sa kanya nung time na medyo nag-overbought siya, pero medyo mayroon pa naman siyang nilaro na profit na binigay. So, nung July 9, so, at nag-near siya ng July 7 na overbought na naman. So, possible na tumaas pa yung price nito guys. Ay, bumaba pa yung price na naman ito ni FNI. So, since naman nung nakaraan is pataas siya ng pataas at maganda naman ang kanito fundamentals kasi gawa nga ng operation na yung mga mining. Yung mga pinasara mining. So, na alam naman siguro natin yung balita na yon na inaayagan na sila magbukas ulit. So, at kagandahan nun, second quarter niya is kumita siya ng 46.77% positive yun. So, mas mataas compare dun sa
sa first quarter ng 2000 or ay mas mababa pala, pero positive pa rin ang kanilang kita. Ibig sabihin may income pa rin na 353.74 million ang kanilang income. So ngayon guys, sa third quarter possible na positive na naman to magiging income nito at pataas kasi nga mapapansin natin yung price niya simula nung June, so pataas yung kanyang presyo ni FNI. So indication no ay tumaas pa tong price nito guys at magandang abangan lang to guys. Pero ngayon as a trader, so baka abang ulit tayo na magbilo siya ng RSI 60 or kung kailan siya magkakaroon ng reversal na tinatawag. So kahapon kasi medyo nagkaroon ng false reversal na nag green candle pero ngayon is nagtuloy. So ibig sabihin niyan meron siyang hanging man na hanging man ba to? Or hanging man na candle, so may indication na kahit green candle siya, so may indication na bababa siya guys. At possible lang naman na green candle siya kasi yung opening niya is yung closing niya mas mataas sa opening niya. At medyo ngayon wala siyang sustained volume guys. So ibig sabihin niyan guys, kung mapapansin niyo pag hindi na sustain ang volume, so unti-unti bababa yung price nito ni FNI. So doon natin sila abangan ulit guys. Mag-imbak ulit tayo. Sumunod guys, So so ang technical na naman nakikita natin kay So nagkaroon ulit siya ng spin candle or tinatawag na spin candle to. So kasi nga medyo may naman yung itong kanya, yung katawan nito ng candle na to. So 2.98 saka 2.99 yung pagitan nitong dalawa, yung to vertical nito. So possible na nagtatry siya na magkaroon ng pagbalik guys sa taas. So try niya kanina na bumalik sa taas kasi nga nag-cross na siya nung Miyerkules, September 2. So kahapon nasa taas na siya pero red candle siya. So ngayon nasa baba ang opening niya pero nagtatry na bumalik sa taas guys. So may indication na may pagtaas. So pag green candle to guys at magkaroon ng widening to or pag nag-widening na to, so possible sa Monday may pagtaas ng presyo pero possible ako sa Monday nito maglalaro muna to guys. Magkakaroon muna ng sideways yung price nito guys. So bago natin mapapansin. So kapag yung RSI niya so mag-reversal ulit, so possible na yun na naman. May profit naman siya na ibibigay sa sa atin. So ilang araw na siya sunod-sunod na pagbaba simula nung August 24, so bumaba siya. So possible na hintay-hintay ulit tayo sa panibagong trend na ibibigay niya. So mag-end naman ang third quarter, so tingnan natin yung kanyang fundamentals. Sumunod guys si nickel. So si nickel, so naka-cross na siya, green candle. So green candle pero naka-cross yan dito, nakahag dito sa simple moving average at nag-try na bumaba. So may indication na bumaba yung price nito. So pag once na nag-red candle at nasa tuluyan sa baba na to guys, at ngayon nga medyo narrow siya o yung kanyang Bollinger Band at medyo neutral yung galaw nila. So either magkakaroon ng up and na may pagpataas or pagbaba ng konti ng presyo dito bago mag-confirm ng panibagong price, or either na bumaba siya sa RSI 50 or magbilo pa nga siya sa 50, baka magbilo siya sa 50 guys. So saka natin makikita yung reversal. Pero kagandahan kay nickel guys is uptrend yung mga price nito. So simula nung June, so possible ang report natin ng third quarter, so positive na naman to kasi nga medyo mataas yung kanyang price candles compare nung mga nakaraan na simula nung March. So medyo mababa siya. So noong June, so nakabawi na siya. So at ngayon under operation na rin to at tuloy-tuloy yung at lumalaki ang demand ng nickel at mga minerals sa atin sa dito ay di lang sa atin kundi pati sa buong mundo guys. So yun natin napapansin kay nickel guys, may pagbaba man ng presyo to pero magandang company pa rin siya para bantayan. So, yun na naman ang ating tinitingnan natin guys. So, hindi naman ibig sabihin na negative na yung indication ngayon ng kanyang technical guys is negative na yung company. Hindi. So, ang technical, tinitingnan na natin to guys para malaman lang natin yung price indication niya. So, kung time na ba nag-take profit tayo or time na ba na may ibibigay pa siya sa atin na pagtaas or time na ba siya na pumasok tayo as investor. So, yun ang tinitingnan natin dito sa ating technical. So importante kasi rin ang technical sa mga tulad natin na trader. So baka hintayin natin na pataasin pa natin. So baka bumaba muna siya ng konti bago siya ulit tumaas. So doon na natin siya abangan. So kung pwede na tayo mag-take ng profit, take na tayo ng profit guys. So sumunod guys SSI. So matagal ko na rin ito inaabangan yung stock na to, SSI. So ngayon medyo unusual yung kanya, yung tawag dito, yung
pagtaas ng price candle niya, napakataas, at itong kanyang tawag dito, yung RSI niya, so almost mag-overboot na naman dito. So ibig sabihin niyan guys, so baka may pagbaba naman ng presyo na mangyayari nito. So napaka-unusual kasi na nangyayari sa kanya. So almost naging overbought na siya agad siya. So hindi ibig sabihin na maganda yung naging kanya ngayon, is tuloy-tuloy sa pagtaas ang mangyayari sa kanya. So baka may possible na lumabas na yung mga kwan dito. So yung mga siguro hindi natin masasabi kung mga naipit na trader or nainip ng mga trader. So baka kaya medyo marami yung selling. So hindi naman ibig sabihin nito na marami ang nakapag-take profit sa time na to, kasi kung mapapansin niyo yung price candle niya na mula sa dito, so medyo mataas yan compare mo dito sa ngayon. So imposible naman na nakabili yun dito. So baka bili mo yun dito na yung magte-take profit guys, kasi nagkaroon na siya ng reversal dito ng kanyang mga candle. So mapapansin nyo, so baka ito yung mga kung hindi mas malaki yung selling, so may indication na hindi maganda yung ng company, kasi maraming lumabas na mga or may hawak ng stock na bumitaw sa kanilang mga stock, kasi nga ito yung price mo. So ngayon dito yung price mo, so kung i-trace mo hanggang dito, mas mababa yan compare sa mga price na nandito. So possible yung makapag-take profit yung mga nandito lang sa 1.02, pero napakaliit ng part na yan na i-take profit mo. So yun ang ating nakikita guys dito kay SSI. So hindi ibig sabihin na napaka taas ng kanyang price candle ngayon is ibig sabihin magandang company or may trend siya, uptrend siya na ibibigay. Hindi ganoon kasi nga yung RSI niya sa nearly agad na overbought in the single candle lang na binigay na yan. At medyo malaki yung mga sell dito guys. So possible na yun nga sinasabi ko, baka yung mga naiipit nag-cut loss, or either na inaya na lang malugi. So either siguro may mga nakasakay pa naman siguro dito para makuha. So 963, tingnan natin. So call, mayroong mga cross trade na nangyayari. So mayroong nagko-cross trade. So mayroong isang seller saka isang buyer. Alos may isang magandang seller sa medyo isang buyer nandito. So possible na nagsaswap or lumabas, nagka-cut yung iba dito guys. So yung ating kasi hindi siya maganda guys. Kung mapapansin niyo, magsimula ka ng ECQ guys, hindi siya magandang na wala siyang trend na maliban na lang kung dito nakasakay ka dito ka na mapag-take profit na yun dito sa part na to. Pero kung dito ka sumakay, wala, medyo nakapababa yung price niya. So at magiging report nito possible na negative na ganito 434%. So nalugi siya ng almost kalating billion, or mahigit kalating billion, 586.19. So hindi magandang company si SSI para sa akin. So guys, yun lang ating masasabi nga sa ating technical review. So mga ilan sa mga company na sunod na sinasabi ko. So hindi naman sa kung porket negative ang technical niya ngayon or nakikita natin is negative na yung company, either na bababa lang yung presyo niya, so either na hintayin natin sa baba, so saka tayo magposisyon. So hindi naman ibig sabihin na tulad ng SSI nito na maganda ang nakita natin na candle is mataas na yung price niya. So hindi kasi ganun ang nakikita in kanya guys eh. Kung titingnan natin yung history ng kanyang price, so hindi maganda ang naging history ng price niya. So compare ngayon sa ngayon, mataas nga yung pagtaas niya ngayon, so 0.09, nasa 8.65%, napakataas niyan kung iisipin. Pero kung babalikan mo yung history ng mga price candle niya, so mas mataas pa rin yung mga sa part na to sa likod compare sa ngayon dito. At ngayon RSI niya is negative din. So may indication na hindi maganda yung stock na to. So yung aking nakikita guys. So hindi lahat ng pangit na nakikita sa technical is pangit na ang companies, hindi ganoon. So hindi rin naman lahat na maganda yung nakikita natin na technical sa companies, maganda rin ang company. So nasa sa inyo na yung kung paano nyo i-interpret or paano nyo tingnan ng isang stock. So guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo or nakuha kayo na ideya sa akin. So hindi ko naman sinasabi na yung mga stock to, ito yung pag-trade nyo. Sa akin naman, pag trending, ito yung pinapakita ko. So kahit ako naman, hindi lahat ng trending ay sinasakyan ko. So naghahanap rin ako ng mga stock na pwede kong pag-stockan na pag-tradean. So marami naman dito. So tingin-tingin lang kayo dito sa mga stock dito.
So marami naman may magandang indication diyan ng mga stock. So tulad ni Rox or IMP, EI. So marami naman mga stock dito, Holcim. So hindi lang sila sa trending guys. So yun lang natin masabi guys. So ang akin lang ideya lang kung paano gumawa ng technical analysis. So guys, maraming salamat sa inyo.